Lord God, kami pinagpupuri at papasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga na ikaw ang dahilan kung bakit kami nagtipundi o sa limpay sambahan. Ang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin na iyong banal na Espiritu ay sumama sa mga oras na ito ngayon. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong Espiritu. Sa gayon, makasiguro kami na ang mga katotohanan lamang na tinuturo ng Biblia kung pakinggan natin ngayon. Alisin mo po yung mga maaaring mong isagapan kung buo namin maunawaan ang iyong mga salita. At nawa, makita namin ang katotohanan sa mga pag-uusapan namin. Bigyan mo kami ng kakayahan, panagpalatayaan, ang papakinggan namin ngayon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang sumunod sa inyong katotohanan. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, good morning ulit. As a quick recap, kung matatandaan nyo yung mga napag-usapan natin when it comes, ngayong buwan lang, alalahanin natin, yung pinaka natin pinag-usapan is yung assurance ng kaligtasan. Dapat sigurado tayo sa paraang tinuturo ng Biblia sa kaligtasan. Yung pangalawa natin pinag-usapan, yung second Sunday natin na pinag-usapan is all about the beauty of evangelism. Pinag-usapan natin kung gaano kaganda yung pagsasalita para sa katuwiran ng Panginoon, para sa gospel. And last week, napag-usapan naman natin yung pag-alala sa kung sino ba si Kristo, kung sino ba si Jesus Christ, our Lord and Savior. Hindi natin pinalikan yung meaning. Ano nga ba yung sabihin kapag si Kristo ay ating Diyos? Ano nga ba yung sabihin kapag si Kristo yung ating tagapagligtas? Yung mga bagay na pinag-usapan natin, it all boils down sa pag-uusapan natin ngayon. Kailangan natin yung mga napag-usapan natin last week, yung mga bagay na kailangan natin maintindihan upang makalaban natin, matalo natin yung pag-uusapan natin ngayon. And that is passivity. How to overcome passivity. Pag sinabi passivity, yung pagiging passive. Yan yung gusto nating matalo. Bago matapos yung buwan ng Pebrero, nawa ay makatalo natin, ma-overcome natin yung sinasabing passivity. Ano nga ba yung passivity? Pag sinabing passive ka, naghihintay ka sa mga bagay. Sabihin, hindi ka aktibong kumikilos, ikaw yung tipo na naghihintay, umaasa sa alon, sa flow, kung paano tatakbo yung mga bagay-bagay. Most of the time, hindi natin na-realize na napo-fall na pala tayo sa pagiging passive. And kung iisipin natin mabuti, yung pagiging passive, yung passivity, is the main killer ng Christianity. Ng pagiging Kristiyano natin. Yan ang pinakamabisang paraan para mabuksa ang isang Kristiyano. Para mabuksa yung pagiging Kristiyano natin. Pagiging passive. Kung papasin nyo, kahit sa school, hindi lang sa mga ministry, hindi lang sa mga spiritual na bagay, kahit sa school natin, babalikan natin sa school natin, yung pagiging passive natin is evident already kung may mga project. Kapag meron kayong grupo sa project, yung gumagawa lang, yung aktibo lamang yung palaging leader, di ba? Kayo, passive lang. Leader, ang gagawin namin? Leader, ikaw na bahala dyan. Kami, mag-aabot na lang kami, magluluto na lang kami pasit kanton, ganyan. Ibig sabihin, kahit simula-simula pa, nandun na yung pagiging passive natin. Nandun na. And to remind us, gusto ko namin sabihin sa inyo, yung pag-usapan natin ngayon is not a group project. Individual project po yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao yung pagiging aktibo natin. Hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao yung growth natin bilang Kristiyano. Hindi tayo pwedeng umasa na yung pastor palagi yung kikilos and we expect great things kahit tayo bilang mga miyembro ay passive. Hindi pwede mangyari. So individual project po yan. Kahit gaano makabata or kahit matanda ka na
nahihirapan ka na, I'm very much sure habang buhay ka, meron kang kayang gawin at meron kang gagawin para sa plano ng Panginoon. Sabi ko nga, napag-usapan natin yan yung plano ng Panginoon. Yung magandang plano niya sa mga buhay natin. And passivity is not part of His great plan. Yung pagiging passive. And pinapatunayan po yan ng Bible. Kung matinignan natin, 1 Peter 1:13, gusto kong basahin sa inyo, nakalagay. Therefore, preparing your minds for action, being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Therefore, preparing your minds for what? For passivity? Hindi, di ba? For action. Ito po ang kabaligtaran ng pagiging passive. So sinasabi ni Pedro, ina-encourage tayo ni Pedro na dapat i-prepare natin yung mga isip natin for action. Always. Dapat alerto tayo bilang mga Kristiyano if we want to be fruitful, if we want to grow. Una sa lahat, baguhin natin yung pag-iisip natin. Yung pagiging passive should be overcome. At i-prepare natin yung pag-iisip natin for action. Baguhin natin yung mentality natin. Kung hindi natin babaguhin yung mentality natin, kung lagi tayong passive, lagi tayong naghihintay, hindi tayo pwede mag-expect ng growth. Isipin nyo, kung palagi nyo yung ginagawa mo, simula ang naging Kristiyano pa hanggang sa ngayon, naghihintay ka na mayroong magbago, pero hindi mo sineset yung isip mo for action to stand up, definitely, there will be no growth. Kahit 10 taon, 15 years, 20 years, kung gano'n pa rin yung ginagawa mo, hindi mo sineset yung isip mo for action, naghihintay ka ng mabagay na magbabago, hindi darating yung pagbabago. Hindi darating yung action kung hindi tayo action. So, ang kinakalaban natin dito mainly is yung maling interpretation ng mga Kristiyano with regards to comfort and the peace of our Lord. Madalas na-interpret natin na pag sinabing Kristiyano ka, safe ka, ligtas ka, nasa kamay ka ng Panginoon, komportable ka, madalas na-interpret natin yan as lazy. Laziness na. Nalilito tayo. Ano ba yung pagiging lazy? Sa pagiging komportable sa piling ng Panginoon. Madalas confused tayo sa ganung bagay. Hindi natin ma-differentiate. Ano nga ba yung borderline kapag ikaw ay isang Kristiyanong unproductive, Kristiyanong tamad, sa Kristiyanong nasa piling ng biyaya ng Panginoon. And definitely, we need wisdom to understand what's the main difference ng pagiging tamad ng Kristiyano, unproductive na Kristiyano, Kristiyano hindi lumalago, sa Kristiyano namumuhay sa biyaya ng Panginoon. And definitely, yung difference, yung pag-iisip, yung mentality. Mentality prepared for action. Handa, laging alento. Romans 12:2, basahin ko sa inyo. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Napakaganda ng Romans 12:2. Malamang narinig na natin yan. Yung pag sinasabi, do not be conformed to this world. Huwag daw tayo makikiayon sa takbo ng mundo. Paano? Una sa lahat, syempre, sinasabi ng Roma, sinasabi ni Apostol Pablo, dapat hindi tayo makonform, dapat hindi tayo maparehas ng mundo. Bakit kasi sinasabi ko? Una sa lahat, syempre, it kills Christianity. Kapag kaparehas ka ng mundo, you don't have to be different. Di mo
mo kailangan maging Christian, hindi mo kailangan ng kaligtasan kung parehas ka naman ang mundo, wala namang pinagkaiba. So sinasabi ni Apostol Pablo, dapat hindi tayo aayon sa takbo ng mundo. Hindi dapat tayo passive when it comes to the flow of this world. Kasi kung susunod tayo sa takbo ng mundo, kung gaano siya kabilis, kung gaano siya bagal, kung titigil siya, ganun din, definitely, yung magiging buhay natin. Pero sinasabi niya, ito na naman, but be transformed by the renewal of your mind. Dito agad tayo sa isip. Nandito yung laban. Yung spiritual battle natin lagi, when it comes to overcoming passivity, yung nasa isip natin, mga kapatid. Dapat matransform yung pag-iisip natin. That by testing, you may discern, ito na po mga kapatid, you may discern what the will of the Lord is. Maintindihan mo kung ano ba yung pagiging tamad sa namumuhay sa biyaya ng Panginoon. Naiintindihan yung comfort na nagmumula sa Panginoon, yung peace na nagmumula sa Panginoon, na kahit anong mangyari na circumstance sa buhay natin, naiintindihan natin na ito yung kagustuhan ng Panginoon. Transform your minds, mga kapatid. Kaya tayo nakikinig yung sermon, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. For our minds to be transformed. So that, kapag na-transform yung mga pag-iisip natin, hindi tayo madadala sa kung anong ino-offer ng sanlibutan. Kahit gaano maganda yan, hindi tayo madadala kasi naiintindihan natin na higit, doble-doble, triple, infinitely, na mas maganda na maintindihan natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi to group project, may buhay ka, may buhay ako, may buhay tayo na kanya-kanya. Mayroong plano, isa-isa, ang Panginoon para doon. At kung hindi natin babaguhin yung paraan natin para mag-isip na naghihintay lang tayo, walang mangyayari sa mga buhay natin. Being passive is a sure ticket to the concert of this world. Yung pagiging passive natin, although wala naman ang ginagawang masama, passive nga lang tayo, naghihintay lang tayo sa mga bagay-bagay to mature. Pero yung pagiging passive natin, hindi tayo aktibo kumikilos, kinakalimutan natin gamitin yung mga pag-iisip natin. We expect, naghihintay, na yung usang ma-reveal yung mga bagay-bagay. Yung pagiging passive po, unang beses, hindi siya delikado. Wala ka nang ginagawang masama, hindi ka naman nagkakasala. Pero, pag ginawa mo lifestyle, hindi ka aktibong naghahanap kay Kristo, hindi mo hinahanap yung will niya, bagkos you treat it as something na kusang dadating sa mga buhay natin, definitely, mapofall tayo sa mentality na kusa naman dadating yan, wala akong kailangan gawin. At kapag nangyari yun, yung pagiging passive natin sa mga bagay is a sure ticket mo yan sa concert ng sanlibutan. Mag-fail tayo sa Romans 12:2, mga kapatid, na do not be conformed to this world. Kapag naging passive tayo, especially sa mga bagay na spiritual, kahit anong ministry man yan, from music ministry up to evangelism, kung passive tayo sa mga bagay na yan, di nyo mo namamalayan, hindi na ministry ng Panginoon gagawin natin. Unti-unti. Ministry na, concert na ng sanlibutan. That's very dangerous, mga kapatid. Of course, when it comes to salvation, hindi nakadepende yung mga mabuting gawa natin, walang kinalaman yan. But when it comes to sanctification, sa paraan ng Panginoon, sa pagpapalago sa atin, yung being active, actively searching
the will of our Lord, actively trying to pursue the joy na makikita sa Panginoon, napaka-importante po niyan when it comes to sanctification. Do not be confused. Sinasabi kasi ng ibang mga tao, ligtas ka na naman. Kahit maging passive ka na, huwag ka na tumayo, huwag ka na gumalaw dyan sa pwesto mo, ligtas ka na, hintayin mo na lang yung buhay mo pumatay. Nasaan na yung plano ng Panginoon na maganda? Nasaan na yung sanctification na pinangako rin ng Panginoon? Kung maging passive tayo, nakakalimutan natin kung para saan yung kaligtasan. So, unti-unti, baguhin natin pag-iisip natin. Of course, when it comes to salvation, it's the free grace of our Lord. Biyaya yan na libre. Hindi yan na pag-iipunan. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para after nun, unti-unti natin siyang babayaran sa pamamagitan ng ating ginagawa na hinuhulog-hulugan natin ng Panginoon. Lord, dahil niligtas mo ako, unti-unti ako mag-serve sa iyo. Yun yung bayad ko. Ginagantihan kita sa mabuti mong ginawa sa akin. Una sa lahat, niligtas tayo ng Panginoon, hindi para singilin after that. Okay, niligtas na kita, Aaron. Kaya ngayon, dapat ka magsilbi, bayaran mo kung magsalita ka, kaya hindi yan, mag-serve ka. Unti-unti mo akong bayaran. Hindi po gano'n ang plano ng Panginoon sa atin. Kasi kung gano'n ang Diyos natin, parang salvation first, parang pay later yung kaligtasan natin, binabayaran natin ng mabuting gawa. Hindi po gano'n ang plano ng Panginoon. Hindi nagmumula sa atin yung mabuting gawa. Ang plano ng Panginoon, iligtas tayo, and after that, siya pa rin ang kikilos sa mga buhay natin through sanctification. Ibig sabihin, yung pagkilos natin, yung pagiging aktibo ng mga isip natin, is not our works. That is God's word sa mga buhay natin as a way of sanctifying our lives. Unti-unti ka tayong kinoconform. Hindi sa mundo, kinoconform ka tayo sa will niya. Sa will ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga mabuti natin ginagawa, yung pagiging active natin, yung pagsaserve natin, is not for us ultimately, but for the glory of God. Naging secondary lang yung growth. Kasama yun sa plano niya, yung pagiging aktibo, yung paglaban sa passivity, is something na kasama sa plano ng Panginoon sa mga buhay natin. Bakit? Sino bang may gusto sa katamaran? Kahit ngayon mga tao, mga nanay, tatay natin, ayaw na magiging tamad tayo. Definitely, kung mabuti kang ama, kung mabuti kang magulang, ayaw mo na makikita ang anak mo natatamlay-tamlay, tatamad-tamad, ihintay lang kapag kakain na, babangon, tapos matutulog ulit. Our God is not like that. Siyempre, ang gusto ng Panginoon sa atin, matuto tayo maging aktibo, kumikilos for His glory. Being passive ay yung kabaliktaran ng mga ganung bagay. At total, nandun tayo sa mag-uusap kung ano nga ba yung plano ng Panginoon sa mga buhay natin. Dapat din natin ma-realize yung difference ng Kristiyano sa ibang mga religion. Alam ko, pag nag-evangelize tayo, pag nag-share tayo ng salita ng Panginoon, palagi sinasabi ng mga tao na kapaligid sa atin, hindi, pare-parehas lang naman yan. Pare-parehas naman tayo naniniwala sa Panginoon. Yung mga religion, Catholic, Iglesia ni Cristo, Muslim, lahat ng religion na nalalaman natin, Kristyanismo, sinasabi nila, pare-parehas lang. Kung pare-parehas nga ang lahat ng religion, sigurado, it's very obvious that Christianity, Christians, are conforming to this world. Tama ba? Romans 12:2, do not be conformed to this world. Pero, kung sinasabi ng ibang tao, as they observe, nakikita nila sa Kristiyano, pare-parehas lang pala.
Pare-parehas lang pala yung mga relihiyon. Pare-parehas lang yan. Lahat naman tayo pare-parehas ng paniniwala. Kung gano'n na nakikita ng tao sa atin, sa mga Kristiyano, ayun, we're already falling. We are already conforming to this world. Pero dapat natin ma-realize, dapat natin ma-recognize, ano ba yung pinaka-true essence ng Kristyanismo? Ano nga ba yung difference ng Kristyanismo sa ibang reliyon? Sige, kunwari, isipin nyo, itakbo natin sa mga isip natin. Kunwari, may mga kausap na sinasabi, pare-parehas lang naman mga reliyon, paano natin sasagutin na iba? Ay, hindi, sa amin mga Christian, ganito ginagawa namin. Sa amin, hindi kami gumagato, nagaganto kami, ganito ganyan. Kung gano'n yung nare-realize natin, kung gano'n yung pumapasok sa isip natin, we're already conforming. Magkakaiba nga lang yung ginagawa, pero isa pa rin yung essence. Yung ginagawa natin. Sila, may ginagawa sila para sa kanila, tayo may ginagawa para sa atin. Walang pinagkaiba yan. Nakaiba-iba lang ng specifics, pero kung ang reliyon natin ay para sa mga ginagawa natin para sa atin, pare-parehas nga. But Christianity is different. It's all about Christ. Kung mapapansin nyo, observe nyo, yung mga reliyon, ginagawa nila yung mga tradisyon na yun, for what? For themselves. Para sa pananampalataya nila, para maging maayos sila, para maramdaman nila na maayos sila. Religion po ay ginawa to serve the people. Observe niya, kahit anong religion, sigurado ako, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Siyempre, para sa iyo eh. Hindi naman para sa Diyos yan. Dapat ganito ginagawa mo, dapat nagdadasal ka ng ganito, nakaluhod, o kaya yung iba, dapat nagdadasal, nakayuko. Hindi naman mapapansin, it's all about the people. Para sa mga tao. They're doing those things, yung religion, kahit ano man yan, para sa tao. But when it comes to Christianity, it's not about us. Ito po yung difference ng Christianity. It's all about Christ. It's all about Jesus. Kaya, kung mag-observe kayo, kahit Christian church, malalaman nyo agad kung healthy yung isang church. Kung isang church ba ay okay o hindi. Number one rule, if the church is all about Christ. All about the glory. Kung ano yung tinuturo ni Kristo, kung ano yung buhay ni Kristo, kung ano yung mga bagay na may patungkol kay Kristo, yun yung ma-observe. Doon mo ma-recognize kung isang simbahan ba ay totoong Kristiyano o hindi. It's very simple, yet ang daming nagpo-fall, ang daming nami-misinterpret kung para saan ba ang Christianity. Christianity is for Jesus, for Christ. Kaya ang Christianismo and yet, even mismo, ultimo, mga Christian church are falling away from that very truth. Nawawala si Kristo. Kaya kung mapapansin yung Bible, ang Biblia is all about Jesus Christ. Lahat yan, entirety ng Bible, from Genesis hanggang Revelation, makikita mo yung centeredness niya towards Jesus Christ. Definitely, ganun din ang Christianity. Pero, ang nangyayari unti-unti, kapag hindi natin sineset yung mind natin towards Jesus, towards Christ, unti-unti, napapala tayo sa pagiging passive. Unti-unti, we're serving ourselves. Yung Christianity na meron tayo is being used to serve our own appetites, our own ego. Pinapakain natin unti-unti yung mga sarili natin para ma-feel natin na we're okay. Hinahamit natin unti-unti ang Diyos to serve us. And that is a form of idolatry. Kapag ginagamit natin ang Kristyanismo, ginagamit natin ang Diyos
to serve ourselves, para mapuno tayo, para mapataas yung ego natin. Yun po ay idolatry. At kung hindi natin i-renew yung mga pag-iisip natin, kung hindi tayo alert sa mga ganung bagay, definitely mapufall tayo sa ganung bagay. Mapufall tayo, hindi natin mamalayan. We're using God to serve us. Tayo na yung Diyos na pinagsisilbi sa atin. Hindi po ganon ang Kristyanismo. Ang tinuturo ng Kristyanismo is to exalt, itaas, yung sentro ng Kristyanismo. Yun po ay si Kristo. Hindi yung mga sarili-sarili natin. Bagkos yung plano ng Diyos, yung maitaas, yung maitanghal. At ang maganda naman dito, yung plano ng Diyos, yung will ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos sa buong mundo, kasama tayo doon, siyempre. Hindi niya tayo pababayaan. Kasama tayo palagi. But first and foremost, make sure na hindi natin ginagamit yung ministry, meron tayo, music ministry, evangelism, etc., to serve ourselves. Para maramdaman natin na tayo ay mga banal, tayo ay mga mababait na tao. Dapat ginagawa natin to exalt, itaas, to glorify our Lord Jesus Christ. And yun po ang essence ng Christianity. Tingnan niyo po sa Luke 9:13. Kung isa-summarize ko ang Christianity, itong Luke 9:13, yung pinaka natama sa akin. And He said to all, sinabi ni Kristo sa lahat, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung meron mang isang verse para sa akin natutumbok sa essence ng Kristyanismo, Luke 9:13 po yun. Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi tayo magsaserve para sa mga sarili-sarili natin. Bagkos, sinasabi ng verse na to, i-deny mo ang sarili mo and take up the cross. Nino? Ng ating Panginoong Jesus. Yan ang bandera natin. Yan yung tinataas natin. Ang buhay ng Panginoong Jesus. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus. At muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So kahit ano man, yung naiisip mo na gusto mong gawin, make sure na filter yan ng Luke 9:13. Make sure na ang Panginoong Jesus natin yung nakikita. Make sure na yung cross ng Panginoong Jesus ang nakikita. Hindi yan ginagawa ng ibang reliyon. Papasin mo. Kahit pare-parehas na Bible, yung ginagamit, yung ibang religion, actually, downplays Jesus Christ. Nasabi ng iba, si Jesus Christ, tao lang. Sinasabi ng iba, si Jesus Christ, mabait lang yan, propeta, etc., etc. Nakikita nyo, imbes na sumunod sa Luke 9:13 at itaas ng Panginoong Jesus, ipakilala ng Panginoong Jesus as the truth, the way, and the life. Ang ginagawa ng mga reliyon, syempre kailangan nila i-downplay si Jesus Christ para unti-unti sila yung mapagsilbihan. Yung reliyon, yung mapagsilbihan, kailangan nilang medyo bawas-bawasan ng Panginoong Jesus para naman maitaas yung mismong reliyon. Subtly. Hindi masyadong halata. Kasi nandun pa rin naman yung Jesus Christ na sinasabi. Pero, I'm warning everyone na hindi ganon ang tunay na Kristyanismo. From the start, from the foundation, hanggang sa dulo, Alpha and Omega, dapat natin may pakita ang Panginoong Jesus. Siya dapat
ang minus. So when it comes to overcoming passivity, yun yung mga bagay na tanda natin. When we say our mind should be renewed, baguhin natin yung pag-iisip natin na dapat palagi si Kristo ang mataas. Sa mga plano natin sa buhay, sa mga business na gusto natin pasukin, sa trabaho, sa school, kahit anong course pa yung gusto mong pasukin, make sure na dapat na ipapakilala na itataas si Kristo. And definitely, that cascades sa kahit anumang ministry na meron ka. Sa music ministry, make sure na hindi mo ginagamit ng music to serve yourself. Napakahirap po ng music ministry kasi lagi nandyan yung fame, yung glory. Pag tumutugtog ka sa unahan, nakikita ka ng tao, pero dapat i-deny mo yan. Sigurado ka sa puso mo na yung mga talento na meron ka are meant to lift up the cross of Jesus Christ. Ganun din sa evangelism. We need to make sure na yung Panginoong Jesus yung tinuturo natin. Diba? So when it comes to overcoming passivity, renew our minds, transform it. Make sure na ang sentro ng mga bagay na ginagawa natin ay ang Panginoong Jesus. And to give us some few pointers kung paano nga ba totally ma-overcome yung pagiging passive. Alam niyo yung pagiging passive? Lahat naman tayo, di ba? We're all in this together. Walang ano. Pati naman ako eh. Di ba? Pag gusto mo mag-share, nararamdaman mo sa puso mo na gusto mong share yung katrabaho mo o yung kapitbahay, yung matagal mo ng kaibigan, at the end of the day, magiging passive ka na lang, na maghihintay ka na siya yung lumapit sa iyo. Tama ba? Nararamdaman niyo ba yan? Yung gusto mong share yung katrabaho mo, na kabutihan ng Panginoon. Gusto mong share yung mga pinsan mo, gusto mong share yung kapitbahay natin dito. Pero at the end of the day, parang hintay ko na lang na magkaroon ng pagkakataon na sila yung lumapit. Di ba? Lahat tayo nagpo-force sa ganun. Kahit wala ka namang gagawing masama, magsasalita ka lang naman, or magbibigay ng pamphlet, ng tracts, parang takot na takot tayo. Diba? Nandun lagi yung fear na isipin natin, baka pagtawanan lang ako, baka i-reject ako. Ang mangyayari, magiging passive na lang tayo, maghihintay na lang tayo sa mga bagay-bagay. Sige, hintayin na lang natin, let God. Hintayin natin na Panginoon yung pumilos. Hindi natin mapapansin, nag-fall na tayo sa being passive, there's no maturity, there's no growth. Lahat tayo dumadaan yan. So we need to overcome yung fear. We need to overcome yung pagiging passive. Pag nakikita mo si Kuya Eric, halimbawa namimigay, go Kuya Eric, kaya na yan. Pag nakikita mo yung iba, kumikilos, kaya na nila yan. Dami-dami na. Yung pagiging active nila, dami na rin ako. Sinasabi ko po, hindi po group project to. Individually, are we falling into passivity? Or are we actively swimming against the flow of this world? Di natin pwede iasa sa iba yung pagiging active natin. Ito, spiritual battle natin sa buhay natin. Definitely, one way or another, lalabanan natin yung pagiging passive, yung pagiging matatakotin natin when it comes to evangelism sa pag-share ng salita ng Panginoon. Pero una, sa punto, siguro ito yung magbibigay sa atin na matinding tulak, matinding motivation para malabanan natin yung pagiging passive. Malabanan natin yung takot, yung hiya. Ang question na, what are you expecting? What are your ambitions? Actually, itong tanong na to, it works sa lahat. Kahit sa secular world. Mapapansin nyo, mga tao na mayroong pangarap sa buhay, bata pa lang sila, gusto na lang umasenso, gusto nilang yumaman. Kapag nandoon,
yung expectation nila sa future, yung vision nila sa future, balang araw yayaman ako, balang araw maging successful ako, yun yung pangarap ko. Most of the time nangyayari, di ba? Most of the time, they accomplish it because they are expecting na gano'n yung mangyayari sa buhay nila. Kaya kung yun yung motivation nila, yun yung nakikita nilang vision nila sa future, definitely, gagawa sila ng paraan para ma-achieve kung ano yung ina-expect nila. Kita nyo, kahit sa secular world, tumatalab to. Pero, when it comes to Christianity, ano bang ina-expect natin? Marami tayong pangarap, secularly, maayos na buhay, financial stability, magandang bahay, maayos na pamilya. Hindi ko sinasabi masama yan, pero gusto ko malaman sa mga oras na to, ano naman yung pangarap nyo sa spiritual natin mga buhay? Ano ba ang pangarap mo sa simbahan? Ano ba dito? Ano ba ina-expect mo sa church na to? Lumaki? That can be good. Ano ba ina-expect mo sa spiritual buhay? Magamit ka to share the goodness of our Lord? Yan yung mga pangarap, yung mga vision. Dahil hindi marami tayong iba't ibang pangarap. Pero mahalaga, you know how to expect. Merong plano ang Panginoon, magandang plano, lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti. Tama ba? Yan ang pag-usapan natin last week. So, anong dapat natin expect? Mga mabuting bagay, plano ng Panginoon. Ano yung plano ng Panginoon? Yun, ibibigay niya sa puso mo. Kung ano yung dinidesire ng puso mo. Dapat, una sa lahat, kung gusto natin malabanan yung passivity, magkaroon tayo ng desire na hindi material, hindi physical, pagkos spiritual. Ano ba pangarap natin spiritual? Sige, isipin nyo yan. Once na maisip mo yan, for sure, in one way or another, gagawa ka ng paraan para ma-accomplish yun. Pero una sa lahat, sinasabi mo, nag-umpisa yan sa isip. Ano ba yung nasa isip natin? Ano ba yung binivision natin? Ano ba yung nakikita natin sa future? Na spiritual. Kontento na ba tayo sa ganito? O meron kang nakikitang vision sa future na makakasama mo yung pamilya mo, mga kamag-anak mo, makakasama mo yung kapitbahay mo. Magagamit ka sa pagsasalita, sa pag-share ng gospel. Magagamit ka ng Panginoon para ipakita yung kadakilaan niya. Kung yun yung nakikita mong vision mo sa future, for sure, unti-unti mong lalabanan yung pagiging passive. Unti-unti mong lalabanan yung takot. Unti-unti mong lalabanan yung hiya. Because you know what, mga kapatid? Kung ina-expect natin natatawagin tayo ng Diyos at the end of our lifetime na well done, good and faithful servant, we need to make sure that we are indeed good and faithful servants. Tama ba? Yun yung ina-expect natin, lahat ng Kristiyano gusto pagdating sa langit, well done, good and faithful servant. Yun yung expectations natin. Pero hindi yung mangyayari kung nakatega tayo, kung passive tayo. Kung yun ang ina-expect mo na magiging buhay mo dito, well done, good and faithful servant, you must be a good and faithful servant. Hindi niya sinabi na good and successful servant. Hindi niya sinabi na good and rich servant. Pero sinasabi, good and faithful servant. Faithful saan? Ibig sabihin, pag sinabi faithfulness, ano sa mag-asawa? Pag faithful ka sa asawa mo, hindi ka naghahanap ng iba. Ganun din dito. Well done, good and faithful servant. Kung ano ang tinuturo ng Biblia, faithful ka doon. Kung ang gusto ng Biblia ay itaas si Kristo, hindi mo babaguhin yung faithfulness na yun. John 12:26, if anyone serves me, he must follow me. Where I am,
there will be my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Wala na sigurong mas gaganda pa sa honor na nagmumula sa Diyos Ama. Maraming uri ng honor sa school, mga medal, accomplishment sa mga trabaho, accomplishment sa kahit anong mga bagay, mga plaque, etc. etc. Pero, sa tingin ko, kung meron ng pinakadakilang honor, pinakadakilang award na matatanggap ang isang tao, yun ay nagagaling sa Diyos Ama. So if anyone serves Jesus Christ, the Father will honor him. Sino may ayaw sa honor na ibibigay ng Diyos Ama? Wala naman. So mga kapatid, ito ang ilagay natin sa isip natin. Sooner or later, pagtapos ng mga buhay natin, the Father will honor us because we are serving the Lord Jesus Christ. Next tip to overcome yung passivity ay yung sinasabi natin, you do what you actually believe. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks, na pag-usapan natin ngayon. Hindi, hindi. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, yung gagawin natin. Naniniwala tayo sa kabutihan ng Panginoong Hesus, yun yung gagawin natin. Kung naniniwala tayo sa kadakilaan, sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, yun yung gagawin natin. Kahit sabihin natin na tayo naniniwala kay Kristo, kung ang ginagawa natin ay salungat ang tinuturo ni Kristo, alam mo sa sarili mo na parang hindi ako naniniwala ng sinasabi ni Kristo. So, we do what we actually believe. I-observe natin, i-evaluate natin kung ano yung mga ginagawa natin. Does it translate sa kung anong paniniwala natin? Sa kung anong pananampalataya natin? Sabi ko nga sa inyo, magkaiba ang Christianity sa ibang reliyon. Kahit when it comes to love, yung tinuturo na ibang reliyon, kahit love yan, it's everything except the love of Christ. Papansin nyo, pag tuturo sila when it comes to love, maganda, kahanga-hanga, noble, pero hindi nila magawang maitaas yung love na nagmumula kay Kristo. Yung love ni Kristo. Hindi nila kayang i-exalt yun kasi matatabunan yung mga sarili-sarili nila. But when it comes to Christianity, if we believe in Jesus Christ, wala tayong ibang klaseng love na ituturo, kundi yung pagmamahal ng Panginoong Hesus. When we're inviting niya sa mga kapatid natin na invite dito ngayon, di man nila sinasabi, naiiyaman sila sinabi, pero ang reason nila kung bakit kayo kinukulit na umattend ng simbahan, ang reason nila kung bakit sila patuloy na ini-invite ka sa simbahan ay dahil mahal ka nila. Naintindihan nila yung pagmamahal ng Panginoong Hesus at gusto nilang iparamdam din yun sa iyo. Yan, sa mga bagong invite dito or unti-unting matin dito, yan, pinapaalala po ng simbahan nang nag-good dyan, kapatid, kasi mahal ka namin. Mahal ka ng kapatid mo, mahal ka ng kuya mo, mahal ka ng ate mo, mahal ka ng nanay at tatay mo. Yung pagmamahal na yon ay yung tinuturo ng Panginoong Hesus. Hindi kayo in-invite dito para sa offering kasi ang Diyos natin mayaman na. In-invite kayo dito para maramdaman nyo rin yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoong Hesus. Yung pagmamahal na malaya. Philippians 3:19. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set
on earthly things. Their end is destruction. Their God is their belly. And they glory in their shame with minds set on earthly things. Bakit ko sinasabi ito? It's completely possible, mga kapatid, na ikaw sa kang Kristiyano, but still, your God is your belly. Actually, yan, every time na nagbabiyahe-biyahe kami, gumagala, kumakain, may puro tawanan. Pero may mga times na siyempre seryoso din yung usapan, na-share niya, meron siyang katrabaho na yung pastor, kung sino ka man, hindi ko na nalang pangalan. Pero sasabi niya, yung pastor siya, pero sasabi niya ka, grabe mag-yosi, grabe magmura. Tapos sinasabi niya, no condemnation, bawal mong condemn. Kaya hindi niyo ako pwedeng pagalitan kapag nagyoyosi ako, kapag malupit ako magmura, malutong ako magmura. No condemnation. So apparently, di mo na pwedeng i-connect ang isang tao kapag Kristiyano siya. Di mo na pwedeng gamitin ang Biblia to preach righteousness. Kasi bawal na mag-condemn ng tao sa kahit anong ginagawa niya. Kasi yun yung pinaniniwalaan niya. You do what you actually believe. Ginagamit niya yung Kristyanismo, ginagamit niya yung mga alam niya sa Biblia, yung certain parts ng Bible, to serve who? Siyempre, yung sarili niya. To serve his appetite, to serve his belly. Huwag niyo akong papakilaman sa ginagawa ko dahil Kristiyano ako. Bawal niyo ako i-condemn, bawal niyo ako i-judge, mga judger kayo. So apparently, sa taong to, bawal na ang righteousness, bawal na ang pagkukorek, bawal na ang pagtatama. Kasi there is no condemnation. So, nakikita nyo, you do what you actually believe. Pero sinasabi ng Philippians 3:19, their end is destruction. Their God is their belly. So, kasi nyo makikita nyo ang centeredness ng Christianity kapag nakikita si Kristo, hindi yung mga sarili natin. Kung nakikita mo yung sarili mo, ginagamit mo ang Kristyanismo, ginagamit mo ang biyaya ng Panginoon, yung walang ganyang papatawad, to serve your appetite, to serve your belly, to serve yourself. Paalala ko yung Philippians 3:19. They glory in their shame and with minds set on earthly things. Ito yung salungan ng mga pinag-uusapan natin ngayon. We're setting our minds towards the spiritual things, hindi earthly things. So it needs to be corrected. It needs to be rectified. Tapos gagamitin natin yung Bible to prevent, para pigilan yung rectification, yung pagtatama, yung pagkokorek. Hindi po ganoon. Pero we need to make sure na hindi rin tayo ganoon. Hindi nga tayo nagyoyosi, hindi nga tayo nagmumura. Pero we need to make sure na baka mamaya naman sa ibang aspeto ng buhay natin, ganun din yung ginagawa natin. Iba lang yung form. Ginagamit pa rin natin ang Kristyanismo to feed ourselves, to feed our ego, to feed our pride, para pakainin yung mga sarili natin na uhaw sa atensyon. Hindi ganon ang Kristyanismo. Hindi ganon ang plano ng Diyos para sa atin. Set your mind on the things above. Set your mind sa things, sa mga bagay na banal, bagay na magaganda, bagay na plano ng Panginoon. So, we need to make sure that we're actually believing the truth, the whole truth na tinuturo ng Biblia. We need to make sure na sincere tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Hindi pananampalataya sa mga sarili natin, bagkos kay Kristo. At makikita ng mga tao yun na itataas kay Kristo. Iba ang tuloy ng Kristiyano kasi hindi yung sarili nakikita, bagkos to live is Christ. Kapag nabubuhay tayo, ang nakikita ay si Kristo. And to die is gain. And last tip, last advice to overcome passivity ay yung tanong,
na how much is Jesus worth. Ano nga ba ang value ni Jesus Christ sa atin? Isipin niya, sabi sa inyo, hindi ito group project, pagkos individual project. Sa inyo, ano nga ba ang worth ng ating Panginoong Jesus? Tanungin niyo yung mga sarili niyo, ano ba yung worth ng ating Panginoong Jesus? Siguro yung iba sasagot, He is more than my life. Mas kailangan ko siya higit sa pamilya. Mas kailangan ko siya higit sa faith. Mas kailangan ko siya kahit wala akong makuha trabaho as long as I have Jesus Christ. I'm good. Kahit ma-abandon na ako ng pamilya ko, as long as I have Jesus Christ, it's worth it. Pwede natin sagot yan, di ba? Pero yung personal, sa mga buhay natin, ano ba yung worth of Jesus Christ? It's a very good testimony of our life. Nahihirapan tayo mag-share sa mga kapatid natin. Nahihirapan tayo mag-share sa mga katrabaho natin. Nahihirapan tayo mag-share sa mga pinsan natin. Kasi, ang ginagawa natin technique, gusto natin ipakita how much Jesus is worth, pero hindi sa perspective natin. Samantalang yun dapat yung makita nila when we are trying to evangelize para sa atin personally, ano ba yung worth ng ating Panginoon? Yung Bible, mabasahin niya, it answers the question, how much is Jesus worth? Ay, Apostol Pablo, how much does Jesus worth? Sinasabi ni Apostol Pablo, ito personal sa akin, sabi ni Apostol Pablo, ang worth ni Jesus Christ is infinite. I count all things as rubbish. Yun yung personal devotion, personal testimony ng Apostol Pablo. Sinasabi niya na lahat ng bagay I consider as trash, basura, walang kwenta. Comparison of surpassing worth of knowing Jesus Christ. Testimony ni Apostol Pablo yun. Kung baga sinasagot ni Apostol Pablo yung tanong na, ano ba yung worth ni Jesus Christ para sa akin? So ikaw, kung masasagot mo yung tanong na yan, para sa iyo, personally, ano ba yung worth of Jesus Christ? That would be your testimony. Yan, yung pwede mong i-share, hindi mo kailangan mag-isip ng mga magandang bagay, mga malulupitang theology, mga malulupit na doctrine. At the end of the day, it all boils down sa ganitong tanong. Kung gusto mo mag-share sa mga pinsan, gusto mo mag-share sa trabaho, kung gusto mo mag-share sa kapitbahay, ito yung pakita mo. Kapitbahay, ito yung word ni Jesus Christ para sa akin, yung pagmamahal niya, yung kapangyarihan niya, yung kabutihan niya. Ito yung word niya para sa akin. At gusto ko makita mo rin yun, yung word of Jesus Christ. Nakakahiya mag-share, pero it's worth it. Nakakahiya na makukulitan ka sa akin, maiirita ka sa akin kasi paulit-ulit akong kumakato. Pero ito yung word sa akin, Jesus Christ. We're not trying to challenge kung ano yung natututunan niya sa kung ano mang reliyon na pinagmulan niya. Ang pinapakita natin dito, ito ang word of Jesus Christ. Kasi una sa lahat, ito naman talaga yung sentro. Ito naman talaga yung sentro ng Christianism. Ito naman yung sentro ng buhay natin. Ito yung sentro ng plano ng Diyos sa mga buhay natin. To understand the word of Jesus Christ. So let's start putting the weight. Lagyan natin ng weight. Lagyan natin ng value. Yung pananampalataya natin. Sa iyo, personally, ano ang word of Jesus Christ? Kapag nasagot mo yan, isulat mo sa papel. At yan, yung script mo when it comes to evangelism. Malalabanan mo na yung passivity kasi hindi ka na makiisip kung ano ba yung share mo. Malalabanan mo na yung pagiging passive kasi maiintindihan natin na mas mahalaga ang Panginoong Jesus kaysa sa comfort ng buhay natin. Kahit anong estado, kahit anong circumstances
ang kinakaharap natin, makikita natin yung work of Jesus Christ. At magagamit natin yon sa kahit anumang estado, kahit anumang circumstance ng mga tao na gusto mong sharean. Kung ang gusto mong sharean mayaman, syempre, makikita mo na mas greater yung word ni Jesus Christ. Kung sharean mo ay mahirap, kung alam mo ang word ni Jesus Christ na kahit mahirap ka, once meron ka Jesus Christ, mayaman ka pa rin, pwede mo i-share, di ba? Kahit anong circumstance, kahit anong pinagdadaanan ng tao na gusto mong sharean, definitely, kung ano yung understanding mo sa word of Jesus Christ will be used to translate the grace of our Lord. So I hope yung simpleng mga tips natin, magkaroon tayo ng ambition, magkaroon tayo ng expectation for the future, magkaroon tayo ng pag-asa na maganda yung plan ng Panginoon, and through that, we will overcome passivity. Number 2, we do what we actually believe. Kung ano yung pinaniniwalaan natin, it will reflect kung ano yung mga ginagawa natin. Number 3, sagutin natin yung tanong na how much is this worth? Kapag sinagot natin yan, kahit sa mga cellphone natin, take note, ilista mo, ano ba ang value ng Panginoon sa buhay ko? For me, ano yung value of Jesus Christ? At yun yung magiging mabisa nating testimony. Yun yung magiging mabisa nating way to evangelize. Yun yung magiging mabisa nating way for motivation sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Let us pray. Lord God, kami pinagpupuri ng papasalamat sa putihan mo. Tunay nga, ikaw ang Diyos na mabuti. Patuloy mo yung paalala sa amin na ikaw ang Diyos na dapat may taas. Ikaw ang Diyos na pinakadakila. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na tapat. At gamitin mo kami, gamitin mo ang buhay namin para ipakilala yung mga katotohanan ito sa mga tao na nakapaligid sa amin. Bigyan mo kami ng kakayahan to battle against the conformity of this world. Through Jesus Christ, alam namin ang tatagumpay kami. Dahil itataas namin yung pananampalataya, yung sentro ng pananampalataya namin. And that is Jesus Christ. Huwag mong hayaan na makalimutan namin yung mga katotohanan na ito. Huwag mong hayaan na kainin kami ng passivity. Because, Lord, renew our minds, renew our hearts. Patuloy mong ipaalala to set our minds sa mga makalangit bagay. Bigyan mo kami ng kakayahan to live by Him, Lord. Patuloy kami umaasa na ang Anite Bible Church ay magpapakita ng kabutihan ng aming Panginoong Hesus. Patuloy na magtuturo sa mga ginawa ng Panginoong Hesus. At patuloy na ipapakilala ang aming Panginoong Hesus sa mga tao na nakapaligid sa amin. Patuloy namin pinagpapasalamat yung kabutihan mo. Patuloy namin tinataas ang kadakilaan ng Panginoong Hesus sa buhay namin. Ito po ang aming sakot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.